Gabrielsyo sa ating malabang ko sa Brother Mar Bulaklak. Tayo po'y manalangin. Mapagpalang Diyos sa mga banal sa pangalan mo po aming pinakamamahal na pansmensa na pa kami po ay tunay. Tapos puso nagpupuwit ang pasalamat sa pag-iitan ng aming open prayer. Kami po, hallelujah, ay nakapanambahan sa kabila may kahirapan ang magpuyat. Subalit, nawa ay maging katuwa at kagalakan ng bawat isa hanggang sa iyong pagbalik aming magawa at salamat sa buhay na patuon aming napakinggan patuloy po nagpapalakas ang paniwala pampatayan sa iyong pagkilos sa aming kalagitnaan at kami po ay iyong pagpalain sa pakinig ng iyong bansalita. Buksan mo po ang puso at pagkaunawa ng lahat ay makdati at pag-uham sa pangunang panalangin namin ginagalang mahal ang lista at langasan mo po yung balingkod. Wala akong magagawa sa world. Ako po ay lang pangunahan at nawa po ang Ebanghelyong Kaltasan ay maging silbing pagpapalang espiritual sa bawat isa sa makapangyarihang pangalan mo po aming pinakamamahal na Panginoon. Ito po ang aming samot panalangin, aming sasaway, kaantukan, alinlangan, di pagkaunaway ng bansalita sa aming kalagitang out. In Jesus' name, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, at pagsamba ay tangi po lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo at double honor, respect sa ating beloved evangelist, Will Estrada Almeida, ang propeta po sa ating kapanahunan, magi sa mga children, sa lahat ng mga mahal na anak na ating magulang sa Panginoon, mga manugang po at sa ganitong aral din po natin malimutan itinuro po ng ating beloved Assistant Pastor Lance Almeida at magandang umaga sa aking kapatid co-worker sa lahat po ng mga awit, instrumentalist, sa lahat pong aking mga kapatid sa mga Panginoon, sa lahat ng ating live viewer na patuloy, sumusubaybay, umaantabay, magandang pinagpalang umaga na po sa inyo lahat. Lahat po ng gising magsabing praise the Lord. At nawa po ay huwag tayong makatulog para ating maunawaan ang salita ng mahal na Panginoon. Dahil ito po ang nagpapaalala sa atin para patuloy po maganap natin o masunod ang banal na kalooban ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dito po tayo mga kapatid sa aklat ng Lucas 18:10 hanggang 14. At nawa po ating mga nawa sa tama Panginoon sapagkat sa araw-araw natin pamumuhay, tayo po ay nagkukulang o nagkakasala. Subalit pag tayo po'y mapagpakumbaba at inaamin natin ang ating pagkulang at pagkasala, tayo mamarapatin ng mahal na Diyos. Dito po ating unawain ang salita ng mahal na Panginoon. Ang Ebanghelyo ayon kay Lucas Kapitulo 18, talatang 10 hanggang 14. 10. May dalawang lalaking nagsipanhik sa templo upang magsipanalangin. Ang isa'y Fariseo at ang isa'y maniningil ng buwis. Ang Fariseo ay nakatayo at nananalangin sa kaniyang sarili ng ganito: Diyos, pinasasalamatan kita na hindi ako gaya ng ibang mga tao na mga manlulupig, mga liko, mga mapangalonya, o hindi man lang gaya ng maniningil ng buwis na ito. Makalawa akong nag-aayuno sa isang linggo, nagbibigay ako ng ikapo sa lahat kong kinakamtan. Datapwat ang maniningil ng buwis na nakatayo sa malayo, ay ayaw na itingin man lamang ang kaniyang mga mata sa langit, kundi dinadagukan ang kaniyang dibdib na sinasabi, Diyos, ikaw ay mahabag sa akin na isang makasalanan. Sa 14, sinasabi ko sa inyo, nanaog at umuwi sa kaniyang bahay ang taong ito na inaaring ganap kaysa isa, sapagkat ang bawat nagmamataas sa kaniyang sarili ay mabababa, datapwat ang nagpapakababa sa kaniyang sarili ay matataas. Amen. Lahat po magsabing praise the Lord. Dito po ay malinaw na bawat isa sa atin ang kinakausap ng mahal na Panginoon. Dahil tayong lahat po nagpipilit sumamba. At kagaya sa ating pag-atipon ngayon, ating makikita na dalawang nanalangin. Pwede
mag-asawa, anak, kasama, o sino man. Pero dito ating makikita, mahalaga po yung tayo po'y mapagpakumbaba. Inaamin ang ating pagkukulang at pagkasala. Dahil minsan, mayroon pong parang mapagmalaki o mapagmataas. Kagaya dito sa example, mga kapatid, Diyos ko, pinapasalamatan kita. Pagkatapos, sa kataga na kanyang biyanggit, hindi ako kagaya nitong maniningil ng buwis. Para ba minsan kung sa panalangin o sa ating ginagawa, nagmamalaki tayo. Palagay, tayo po'y matuwid ngayon. Paano bukas? Hindi mo tiyak na ikay matuwid. Pero ating makikita na ang dalawang nanalangin, ang isa po ay kinalugdan ng mahal na Diyos. Ating pong tandaan, sa araw-araw na ating pamumuhay, lahat tayo nagkukulang ng kakasala. Lalo na po, pag hindi natin nabantayan ang ating gawa araw-araw. Pero dito ating makikita sa halimbawa na alam niya na siya'y makasalanan. Kaya halos hindi makatingin nga po sa langit. Pero dito ating makikita na siya'y kinalugdan ng mahal na Panginoon. Sapagkat ang sabi nga dito, mga kapatid, sa 14, sinabi ko sa inyo na naog at umuwi sa kanila bahay ang taong ito na inaring ganap kaysa isa, sapagkat ang bawat nagmamataas sa kanyang sarili ay mabababa. That what ang nagpapakababa sa kanyang sarili ay matataas. Malinaw, mga kapatid, na ang sabi po, mga kapatid, yung nagpapakababa. Dito ating makikita, alam niya makasalan siya, hindi siya makatingin hal sa langit, dinadagukan ang kanyang sarili o talagang parang hindi niya malaman ang kanyang gagawin. Pero sa kataga na kanyang binanggit, Diyos ko, mahabag ka sa akin isang taong makasalanan. Ito po ang nais ng mahal na Diyos na ating magawa sa araw-araw natin pamumuhay. Pag tayo po ay lalapit sa itong biyaya, yung tayo mananalangin, tayo po nawa ang panalangin kaawaan o igawad ang pagpapatawad sa atin. Dahil minsan, tayo nga po hindi na makahingi ng tawad dahil minsan ang pananaw natin, tayo po ay talagang walang kasalanang nagagawa. Kagaya po, mga kapatid, ng Pariseo, ang sabi niya, ako'y nagbibigay ng ikapo at handog. Hindi daw siya kagaya ng maniningil ng buwis na makasalanan. Minsan sa buhay natin, ganun ang ating kalagayan. Kaya minsan, hindi tayo manalangin na yung para nagmamakawa. Minsan, ginagawa natin, pag tayo lamang nasa problema o karamdaman, nagmamakawa, halos tayo iiyak. Pero ang nais ng mahal na Panginoon, habang tayo po'y naghihintay sa pagbalik ng mga Panginoon, yung lagi tayong nagpapakababa, humihingi ng awat habag na tayo mapatawad. Dahil ang nais ng mahal na Panginoon, aminin natin ang ating pagkukulang at pagkasala. Sapagkat tungkulin po natin lahat na tayo po ay magsisi o humingi ng tawad sa ating nagagawang kasalanan. Para tayo po ay kalugdan at ariing ganap ng mahal na Panginoon, kagaya ng maniningil ng buwis na to. Alam niya na siya'y makasalanan. Alam din po natin sa ating sarili, tayo'y nagkukulang at nagkakasala. Kaya ang nais ng mahal na Panginoon, habang tayo po'y nabubuhay, lagi tayo'y nagpapakababa, humihingi ng awat habag at igawad sa atin ang pagpapatawad.
at ating palaging isipin na ang ating nagagawang pagkulang pag-asala, ito'y ating pong mapagsisihan o mahingi ng tawad. Subalit kailangan din tulungan po natin ating sarili na ang ating kasalanan pinagsisisihan o inihingi ng tawad ay huwag natin laging babalikan para tayo po ay maging karapat-dapat. Dahil dito kung atin din titingnan, huwag tayong manisi ng ating kapwa-tao. Ang ating pagsisihan yung ating nagagawang kasalanan. Huwag natin kunin, mga kapatid, ang ugali ni Eva at ni Adam. Dahil minsan, kahit na matagal ng Kristiyano, kinukuha natin yung ugali ni Eva at ni Adam. Ano ba ang ugali ni Eva at ni Adam? Alam na nilang nagkasala sila, pero sila po ay nagtuturuan o nagsisisihan. Ang dapat po sa atin, aminin natin ang ating pagkulang at pagkasala. Minsan, nangyayari ito sa mag-asawa, magi sa mga anak at magulang. Pag pinalahanan at sinabing, ikaw ay mali, ikaw ay nagkasala, minsan sisisihin ay yung kapatid. Minsan, hindi lang masagot ang magulang dahil po sa inyo. Dapat ang ating iniisip, tayo ba'y tama o mali? Pag tayo'y mali, aminin natin, kagaya po mga kapatid, ng maniningil ng buwis na to. Alam niya makasalanan. Pero ang ginamit niyang kataga, Diyos kung mahabag ka sa akin isang taong makasalanan. Sa ating buhay ganon din. Wala po tayong may pagmalaki kahit tayo po ilang taon na sa mapan at sa pananaw natin, tayo po ay nakakasunod sa kalooban ng Diyos. Kung hindi po tayo kinawa at kinabagan ng mapan, hindi rin natin magagawa ang kalooban ng mahal na Panginoon. Kaya ang lagi natin magagawa dapat kawa at kahabagan. Kaya nga minsan napag-unawaan ko ang kailangan natin gawin, yung tayo po ay kawaan, kahabagan, akayin, at pangunahan ng mahal na Diyos. Dahil pag ikaw ay hindi pangunahan ng hindi ka akayin ng mahal na Diyos, pag binitiwan tayo ng mahal na Panginoon, wala kang magagawa, malulublob ka sa pagkakasala. Dahil tayo'y mahina, tayo po'y kayang ibalik ng demonyo sa pagkakasala pag wala na sa atin ang mahal na Diyos. Basahin po natin ang Genesis para niyo maunawaan. Dahil minsan, ayaw natin magsisi, ayaw natin magpakumbaba, ayaw natin aminin ang ating pagkukulang o pagpapabaya. Kaya minsan tayo, kahit hindi ka si Eva at si Adam, parang kang si Eva at si Adam. Dahil ito po ang kanilang ginawa sa kanilang kapanahunan. Nung sila nakasala, itinuro ay yung ahas. Itinuro yung asawa. O, minsan ganun po ang kalagayan natin. Pero ang mahalaga, kung tayo po'y nagkamali, ating pong pagsisihan. Hindi na ituro kung sino. O minsan, yun din ang pananaw ng iba o alibay. Dahil kay brother, kay sister, kaya ako ay nanghihinat ng lupaypay. Ay, pero baka ikaw ang napakadami ng pagkukulang, kaya ikaw nalupaypay, huwag mong ialibay ang sinumang tao. Dahil pag ikay nagpabaya, manlulupaypay ka nga talaga, manghihina. Dahil malinaw din, ang sabi ng aklat ng Lucas 18:1, pag hindi ka laging nanalangin, ikay manlulupaypay. Oh. Kaya wala tayong pwedeng ialibay. Ikay manghihina malupay pag ikay tamad manalangin. O, pakibasa po. Aklat po tayo ng Genesis muna, 3:11 hanggang 13. Tapos si Lucas 18:1 para inyo pong maunawaan. Yun po sa Genesis Kapitulo 3, 10 hanggang 14. At sinabi niya, narinig ko ang iyong tinig sa halaman at kayo'y natakot sapagkat ako'y hubad at ako'y nagtatago. At sinabi niya, sino nagsabi sa iyong ikaw ay hubad?
nakakain ka ba ng bungang punong kahoy na inuutos ko sa iyo na huwag mong kanin? At sinabi ng lalaki, ang babaeng ibinigay mong aking kasamahin ay siyang nagbigay sa akin ng bungang punong kahoy at aking kinain. At sinabi ng Panginoong Diyos sa babae, ano itong iyong ginawa? At sinabi ng babae, dinaya ako ng ahas at ako'y kumain. Amen. God bless you po. Purihin ang mahal pa. O malinaw mga kapatid, minsan, ito po ang kalagayan natin kahit tayo matagal na sa mga Panginoon. O, minsan, yung mga dumating sa ating buhay, yung pangating alibay. Panginoon, nasa pagsubok ako eh. Panginoon, nasa karamdaman ako. Panginoon, nandito ako sa kawalan. Kaya ano, gagawin mo ang gusto mo? Kahit mali. Kahit hindi kalubad ang mahal na Panginoon. Ay sino mapapahamak? Ay di ikaw. Kaya huwag po natin gayahin ang ginawa ni Eva at ni Adam. Alam nilang mali dahil inutusan na sila o winarningan na. Huwag kayong kakain ng bunga ng punong kahoy nasa halamanan ng Garden na Eden na nasa gitna. Bawal. Huwag kang tingnan. Huwag kang lumapit. Ay di lalo na kung iyong hipuin at iyong kainin. Ganon din po sa ating buhay. Yung lahat na alam natin po, na kapapahamak natin, ipanghina, palupaypay, malinaw, huwag mo nga tingnan, huwag mo po daw lapitan. Dahil pag nga, iyo pong tinignan, iyo po mga kapatid dilapitan, o iyong ginawa ang dekaluban Diyos, magiging magkakasala tayo sa harap ng mahal pa. Ibig sabihin, mahiwalay tayo sa presensya ng Diyos. Ganon kalagaan ni Eva at ni Adam. Tingnan po, nung lumabag sila, nahiwalay sila sa presensya ng mahal na Panginoon. Dahil yung ipinagbabawal, malalaman mo ang masama at mabuti. At yung munong kumain. O, di nagkahiyaan na sila dahil wala silang damit. Kaya nalaman nila ang masama at mabuti. Kaya dito po, ano sabi? Itinuro ni Eva, yung ahas, dinaya daw. Dahil pag kumain, magiging parang Diyos, nalaman ang mabuti at masama. Oh. Nawala ang pagiging anak nila ng Diyos, pero nalaman nila ang masama at mabuti dahil nga sila po ay hubad. Oh. Dito ating makikita ang katuwiran ni Adam. Binigyan po ako ng babaeng ibinigay mo sa aking kasamahin. O minsan, ganun ang kalagayan ng mag-asawa. Pareho na sila nakasala. Nagtuturoan pat nagsisisihan. Kaya dapat, kung alam natin tayo ang nakasala, tayo ang magpakumbaba at humingi ng tawad para tayo mabuhay masaya at maligayang payapa. Pero pag nadiyan yung sisihan, nako, walang kapayapaan, walang kagalakan, pati pagkain, inaayawan. Bakit? Ay walang ganang kumain. Dahil para masama ang loob sa asawa o sa anak. Oh, ito ang maging bunga. Kaya kailangan po, tayong lahat, kung alam natin, tayo nagkukul ng kasala, ito ang pagsisihan. Huwag kang manisi ng sino man tao. Huwag mong ituro ang kasalanan at pagkukulang mo sa iba. Huwag mong ialibay ang iyong kapatid sa Panginoon o iyong kapitbahay o iyong kasama sa bahay dahil sa kanila kaya ikaw ay nalulupaypay. Ang totoo, maari nakasala ka, ang ikalwa, babaya ka, tamad kang manalangin. Aklat po tayo ng Lucas para inyong maunawaan. 18:1 po tayo at susundan natin ng Gawa 3:19. Dito po sa aklat ng Lucas, Kapitulo 18, talatang 1. At sinalita niya sa kanila ang isang talinghaga, na sila'y dapat magsipanalangin lagi at huwag mangang lupaypay. Amen. Lahat po ng kasi magsabing praise the Lord.
Oh, malinaw mga kapatid. Pag tamad kang manalangin, malulupaypay ka. Ang sabi nga ng parabola, lagi kayong manalangin para huwag kayo malupaypay. O ay tamad ka manalangin, kaya malupaypay ka, magkakasala ka. Kaya huwag natin ialibay ang sinumang tao at ituro ang sinumang tao. Ang totoo, kaya tayo minsan, nang hinalupaypay, natitisod sa lahat ng bagay, nakikita at napapakinggan, dahil tayo maaring kulang sa panalangin. Lahat magsabing praise the Lord. Malinaw mga kapatid, kaya naalala ko, nung kami bago-bago sa Maynila, pag mayroong pinagpala na isa at nagkakwentuhan, sabi, bakit ikay pinagpala? Ay, blessing ka. Bakit ako wala? Naging kataga namin nung kami nasa Maynila, Brad, baka kulang ka sa prayer. Baka ikay kulang sa panalangin. Kaya wala kang pagpapala. Dahil pag may pagpupuri, may pananalangin, may pagpapala. Lahat magsabi, praise the Lord. Ay kung tamad kang manalangin, mareklamo ka pa. O, ay paano kang pagpapalain? Sa panahon nga, sa lumang tipan, kina Moises, lahat ng mareklamo, sila po ang napahamak. Pero lahat ng mapagpasalamat sa Diyos at masunurin, sila ang pinagpala ng mahal na Diyos. Kaya dapat tayo ganun din. Lahat ng bagay ating pinapasalamatan. Kaya nga tayo tinuruan ng salita ng mga Panginoon sa 5:18 ng Tesalonica, sa lahat ng bagay kay magpasalamat sapagkat ito'y kalooban ng Panginoong Hesukristo sa inyo. Lahat ng bagay, pagpapala o hindi, tama o mali, pasalamatan mo. Dahil tinutuwid tayo, tinitingnan kung marunong kang magpasalamat sa lahat ng bagay. Kaya nga kung ating maunawaan si Jose, bakit siya pinagpalat na ganap ang plano ng mahal na Diyos? Sa lahat ng bagay, siya mapagpasalamat. O, sa kwento ni Jose, di ba, siya nakulong, hindi naman totoo ang kanyang ginawa. Binaliktad lang ng asawa ni Kutipar na ang sabi siya dinadahas, pero ang totoo hindi naman. Pero sa lahat ng bagay, natutong magpasalamat si Jose, naganap ang plano ng mahal na Diyos sa kanyang buhay. Ganon din po sa atin. Bago ka pagpalain, bago ka maggamit, tuluyan, kailangan din matuto ka magpasalamat sa lahat ng bagay para malugod ang mahal na Panginoon Diyos. Lahat po magsabing, praise the Lord. Aklat po tayo ng gawa. Dito atin makikita, ito ang ating kalagayan. Para dumating palagi sa atin ang kapayapaan, kagalakan, ang araw-araw na pamumuhay na may kaginhawahan. 3:19, sundan ng ikalawang Kronika 7:14. Dito po tayo sa Aklat ng mga Gawa, Kapitulo 3 sa talatang 19. Kaya nga magsisi kayo at magbalik loob upang mga pawi ang inyong mga kasalanan, upang kung magkagayon ay magsarating ang mga panahon ng kaginhawaan mula sa harapan ng Panginoon. Amen. Amen. Dito po malinaw. Bawat isa ang nais ng mga Panginoon, lagi tayong magbalik loob at magsisi sa ating kasalanan. Dahil alam naman natin ang ating nagagawang kasalanan, alam natin ang nagagawa nating pagkukulang. O basta ikaw ay tamad manalangin, nagkulang ka na o nagpabaya ka na sa iyong tungkulin. Dahil tungkulin lagi ng anak ng Diyos ang manalangin. O yan po mga kapatid. Pero ikaw ay tamad manalangin, yun na, isa na muna ang pagkukulang yun. Isang kasalanan muna yun. Kaya ikaw ay babalik sa pagkakasala. Dahil pag ikay kun sa panalangin, yung gusto mo ang iyong gagawin. Hindi yung, ibig sabihin, iniudyok ng Espiritu. Kaya, malinaw po, magsisi at magbalik loob upang mapawi ang kasalanan, upang kung magkagay dumating ang panahon ng kaginhawahan. Ibig sabihin, lahat ng ating nagagawang kasalanan, ating pagsisihan, ating ihingin ng tawad, at pagsikapan po natin, huwag natin balikan. Dahil dito darating ang panahon ng kaginhawahan. Ang araw-araw mong buhay, magkakaroon ka ng kagalakan at masaya na ikay naglilingkod sa mahal na Panginoon.
Kaya nga, pag tayo po ay nalulublob muli sa pagkasala, nawawalan tayo din minsan ng katwa at kagalakan. Dahil unti-unti tayo nalipin ang kasalanan. Pero pag tayo po naging nagsisisi sa ating kasalanan, mabubuhay tayo masat maligaya, maglilingkod tayo sa malapayon, laging may kagalakan. Lahat ng kasi magsabing praise the Lord. Dahil ang sabi ng aklat ng Pilipos 4:4, magalak ka sa Panginoon. Muli kung sasabihin, magalak ka sa Panginoon. Kaya nga kung tayo ay matuwid at lagi nagsisisi, may katuwa at may kagalakan tayong naglilingkod sa mahal na Panginoon. May kagalakan tayo, dadalo ng ating banal na gawain. Dahil tayo po'y matuwid sa harap ng mga Panginoon. Kaya lagi may katuwa at may kagalakan. Kaya nga dito ating makikita yung pagpapakumbaba ay number 1 hinahanap ng mahal na Diyos para tayo kalugdan at tugunin ang ating mga panalangin. Aklat po tayo ng Kronika at sundan din ng Mateo 5:3. Kronika po tayo. Dito po tayo sa ikalawang aklat ng mga Kronika, Kapitulo 7, talatang 14. Kung ang aking bayan ay tinawag, sa pamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking mukha at talikuran ang kanilang masasamang mga lakad, akin ngang didinggin sa langit at ipatatawad ko ang kanilang mga kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Amen. Napakalinaw mga kapatid. Kaya ang hinahanap ng mga Panginoon, yung tayo'y mapagpakumbaba. Tayong tinawag, pinili ng Diyos. Ano sabi? Kung ang aking bayan tinawag sa aking pangalan, ay hanapin ang aking mukha at magpakumbaba at dumalangin at talikuran ang masamang lakad, didinggin ko nga sa langit ang kanilang panat, ipatatawad ang kasalanan nila at pagagalingin ko ang lupain. Paano tayo pagpalain? Makikita natin sa kataga na binasa sa mga aklat, napakarami natin dapat gawin. Hanapin ang kanyang mukha. Ibig sabihin, lumapit tayo sa mahalapit gawin ang kanyang mga kalooban. Ano sabi? Tayo dumalangin. O kaya, malinaw mga kapatid, tayo'y lalapit at sasabihin natin sa mahal na Diyos ang ating pangailangan. Kaya ang sabi po, tayo magpakumbaba. Hindi ka nagmamalaki, hindi ka nagmamataas, at hindi nagsabi, ang dami ko na Panginoon nagawa. Ang tagal ko na Panginoon sa iyo, kaya ako ay kailangan pagpalain mo. Minsan, mayroong ganun mga Kristiyano. Inialibay yung kanyang tagal sa paglingkod sa mga Panginoon. Ay matagal na nga, ay paano? Kung halimbawa 10 years, 20 years, pero yung 5 years, pataas, palamig-lamig. O edi hindi 20 years yun. O halimbawa, 20 years, pero 7 years kang palamig-lamig. Nababakasyon. Ay hindi 20 years yun. Kung susumayin natin, 13 years ang maaring ikay matapat. Kaya ano sabi, tayo po ay magpakumbaba, dumalangin, talikuran ang masamang lakad. Malinaw mga kapatid. Yung alam natin mali at sala mga kapatid, tatalikuran, hindi sinabing balikan, tatalikuran. Para ano? Tayo'y patawarin ng mahal na Panginoon pag tayo dumalangin. Para tayo pagpalain, ating pong gagawin ang lahat. Ang sabi po, pag napatawad tayo, pagpapalain tayo ng mahal Panginoon. Dahil ang sabi, pagagalingin ko ang inyong lupain. Ibig sabihin, babasbasan ng mahal na Diyos ang ating kabuhayan, ang ating pangailangan, ipagkakalob ng mahal na Diyos. Ay paano ibigay ng mahal na Panginoon? Ang hinihingi natin ay kung tayo po'y hindi mapagpakumbaba, hindi natin tinatalikuran ang alam nating mali, paano tayo pagpapalain? Ay ang nais na mga talikuran ang masamang lakad para tayo'y pagpapalain ng mga Panginoon. Dito po malinaw sa aklat ng Mateo. Pakibasa na lahat ng talata bago tayo umawit. Aklat ng unang Juan 1, 8 at 9, awit 51, 2, 3, talon, 10 hanggang 12. Mateo po muna tayo, 5. Italon mo nga ng 8. Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 5, sa talatang 3, talon sa 8.
Mapapalad ang mga magpakumbabang loob sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Dito po sa 8. Mapapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Amen. Pakibasa na po. Sige, lahat na. Juan po tayo. Unang Juan po yun. Dito po sa unang sulat ni Juan, Kapitulo 1, talatang 8 hanggang 9. 8, kung sinasabi nating tayo walang kasalanan, ay ating dinadaya ang ating sarili, at ang katotohanan ay wala sa atin. 9, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo patatawarin sa ating mga kasalanan, at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Amen. Awit tayo. Dito po tayo sa Aklat ng mga Awit, Kapitulo 51, talatang 2 at 3 at talon po sa 10 hanggang 12. 2. Hugasan mo akong lubos sa aking kasamaan at linisin mo ako sa aking kasalanan, sapagkat kinikilala ko ang aking mga pagsalansang at ang aking kasalanan ay laging nasa harap ko. Sa 10. Likhaan mo ako ng isang malinis na puso, O Diyos, at magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. Huwag mo akong palisin sa iyong harapan, at huwag mong bawiin ang iyong santong espiritu sa akin. Ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas, at alalayan ako ng kusang espiritu. Amen. Lahat po nagising magsabing praise the Lord. Ito po ang nais ng mahal na Diyos makita sa atin. Lalo na po kung alam natin tayo po ay nadiyan sa nagagawang pagkakasala. Ang sabi po ng aklat ng Mateo, mapalad ang may mapagpakumbabang loob sapagkat kanila ang kaharian ng langit. O paano tayo pupunta sa langit, mga kapatid? Kailangan tayo mapagpakumbaba. Tayo po ay nadiyan lagi yung mapagpasensya o humihingi ng tawad. Minsan sa ibang Kristiyano kaya nawawala yung pagpapala, hindi mapagpakumbaba. Ginagawa yung sila'y mapagmataas. Kaya nawawala yung pagpapala dahil ito ang nais ng ikay mapagpakumbaba. Ang sabi nga, kahit ikay pinagpala na o ikaw ay maganda ang kalagayan, alalahanin mo kung saan ka nang galing. Di mo po yung ibang para nakakaangat. Akala mo kung sino talagang napakayamat, hindi na magkakasakit at hindi mamamatay. Dahil mapagmataas na. Pero pag ikay nadong pa rin, sa ikay mapagpakumbaba, pinagpala ka na, ikay humble pa rin, ikaw po ay matulungin pa rin, lalo kang pagpapalain ng mahal na Diyos. Plus, matitiyak mo pupunta sa langit. Dahil ang mapagpakumbaba sa kanila ang kaharian ng langit. Sino ba ang may-ari ng langit at magbibigay ng buhay na walang hanggan? Ang pinakamamahal na Panginoon. Kaya ano sabi po ng utso, mga kapatid? Mapalad ang may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Ito po ang tandaan natin. Palad ang may malinis na puso. Kaya sa malinaw, mga kapatid, pag itong talatang ito ang ating pag-aaralan para tayo punta sa langit, alsin mo ang sama ng loob mo. Alsin mo ang hinanakit mo, ang nasa puso mo na nagpapahirap sa iyo. Dahil pag may hinakit ka, masama ang loob, ayaw mo makikita. Yung kinasama mo ng loob. Oh. Yan, mga kapatid, ang mahirap sa isang tao. At ito ang magpapahamak sa isang tao. Pero pag ikaw ay malinis ang puso, ibig sabihin mapagpatawad ka, mapagpakumbaba ka, ano mang ginawa sa iyo, ano mang sinunata sa iyo, pag ikay mapagpakumbaba at malinis ang iyong puso, lagi ka masat maligaya. Makita mo siya o gumawa man sa iyo ng masama at ang salitang masama, malinis ka sa harap ng Diyos. Ibig sabihin, mapagpakumbaba ka. Dahil pag may sama ka ng loob, lalo na 1 taon na, 2 taon, nako, kaya nawala ang pagpala sa iyo. Kaya nawala ang kagalakan mo dahil nasa iyong puso ang kasalanan mo. Oh. Pero pag malis ang iyong puso,
makikita mo ang Diyos. Lahat magsabing praise the Lord. O ay pag hindi mali sa iyong puso, hindi mo makikita ang mahal na Diyos. Ang makikita mo si Taneng. O, yun ang makikita mo. Dahil ang may masamang kalooban, ang hindi nga malis ang puso, hindi makikita ang Diyos. Dito po ay malinaw. Minsan, tayo po, dahil sa ating tagal na samapan, minsan ating sabi, matuwid ako kaysa iyo. Pwede. Matuwid ka ngayon. Pero baka bukas makalwa, ikaw ang mas makasalanan kaysa akin. Dahil minsan mayroong mga ganyang Kristiyano. At minsan, mayroong Kristiyano ding wala akong kasalanan. Anong pagsisisihan ko? Kaya minsan yung iba takot po pag yung may karamdaman. Minsan ayaw nung iba magpapalihans. Ayaw mapupuntahan ng worker. Bakit? Ayaw mag-confess. Ayaw sabihin yung pagkukulang. Oh. Ayaw. Pero ang sabi ng mga aklat, kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili. Lahat magsabing praise the Lord. O, dinadaya pala natin ating sarili. Dahil tayo lahat, alam ng mahal Diyos, nagkakasala, nagkukulang. Kaya nga sinasabi ko po sa inyo, once na ikay hindi nanalangin, pagkukulang mo na at kasalanan mo yon. O, yun lang mga kapatid. Buong maghapon, hindi ka nalangin, hindi ka nakapagpasalamat, hindi ka nakapagpuri. Buong maghapon, pagkukulang mo na yon, kasalanan mo na yon. O, dahil ang nalalaman mo mabuti at hindi mo ginawa, ito'y kasalanan sa'yo. Kaya pag tamad ka manalangin, hindi ka nagpupuri. Puro trabaho, puro kain, puro merinda, puro Milo. Tapos ka, nagkakasala ka sa harap ng Diyos dahil hindi ka nanalangin. Oh. Kaya kailangan po, alam natin yung ating pagkakasala, ano sabi? Pag sinasabi natin wala tayong kasalanan, diadaya natin ang ating sarili. Pero kung ating ipahayag ang ating kasalanan, siya ay tapat at banal na lilinisin tayo sa lahat ng ating kalikuan. Kaya simple-simple mga kapatid. Aminin natin ang ating pagkulang pasal at pagsisihan. Kaya ang sabi ng mahal na Diyos, ang dalawang nanalangin hindi parehong kinalugdan ng mga Panginoon o pinagpala. Dahil yung isa ay mapagmalaki. Pero yung isa, na alam niya ang pagkulang pagkasala, ang kanyang katagang ginamit, Diyos kong maawa at mabag sa akin. Kaya naman, umuwi sa kanyang tahanan, pinagpala ng mahal na Diyos. O gusto ba natin tayo pagpalain pag alis natin dito? Magpakumbaba tayo. Aminin natin lahat ating pagkulang pagkasala para kalugdan tayo mga Panginoon, uuwi kang masaya at maligaya na alam mo, ikay naging karapat-dapat sa mahal na Panginoon Diyos. Kaya anong sabi? Tayo lahat, alam natin ating pagkulang pagkasala. Si David pinagpala dahil siya ay tapat magpuri sa Diyos. Pero nung siya ay nagpabaya sa pagpupuri, sa pananalangin, siya ay nagkasala. So, balit, alam niya ang kanyang pagkulang pagkasala, anong sabi niya? Diyos ko, maawa ka sa akin. Oh. Ito po ang kailangan natin gamitin mga kapatid. Ating alahanin, yung ating mga pagkulang pagkasala ay talagang ating ihingi ng tawad sapagat dito ay napakaliwanag na sinabi ni David, hugasan mo akong lubos sa aking kasamaan at linisin mo ako sa aking kasalanan sapagkat kinikilala ko ang aking mga pagsalangsang at ang aking kasalanan ay laging nasa sa harap mo. Kinilala ni David ang kanyang pagkulang pagkasala. Kaya anong sabi niya? Ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas. Mayroon tayong dapat gawin, magpapakumbaba at lalapit magsusumama sa mahal na Panginoon na tayo po ay akayin patnubay ng mahal na Diyos para ano po, ibalik ng mahal na Diyos ang kagalakan ng kanyang pagliligtas. Ito po ang mesang hindi ginagawa ng ibang kapatid ko sa Panginoon.
yung magsumamo sa mga Panginoon na sila ay talagang huwag bitiwan ng mahal na Panginoon. Kaya ang ating tandaan, pag tayo ang hahawak sa mahal na Panginoon, pwede tayong makabitiw. Pero pag tayo ang panghahawakan ng mahal na Diyos at kahit pangunahan, matili tayo napapatnubay ng mga Panginoon at hindi tayo mawawala sa kamay ng Diyos na buhay para tayo patuloy makapaglingkod sa Kanya. Kaya nagpapaalala po ang salita ng Diyos sa ating pinag-aralan. Ang ating pagkukulang, ating pagkasala, ang ating pagsisihan at talikuran. Huwag tayong manisi ng sinuman tao. Maging asawa natin, maging anak natin, maging ating pong manugang o bianan o kapitbahay. Huwag mong sisihin sila. Ang sisihin mo, ang pagkukulang mo, ang pagsisihan mo, talikuran. At ang sisihin mo kung ikay nalupaypay, sarili mo. Dahil nagpabaya ka sa tungkulin mo. Kaya ikay nang hinalupaypay at matisuring ka. Ang sarili mo, ang turuan mo para ikaw ay maging karapat dapat sa mahal na Panginoon Diyos. Tayo po tumayo at tayo aawit ng isang awitin at nawa po ang awitin ito gawin natin panalangin para tayo kawa at kabagan ng mahal na Panginoon Diyos. Dahil ito po ang ginawa ni David. Siya ay nagsumamo sa mahal na Panginoon Diyos. Tayong lahat, kailangan natin ang mahal na Panginoon. Kailangan ko hallelujah. Tayo po lahat, gawin natin panalangin ang awiting ito. Kailangan natin ang mahal na Panginoon. O Diyos, patawad at ako Siya ang tunay na makakatulong sa atin, ang pinakamamahal. Taos puso mga kapatid, lumapit tayo sa mahal na Panginoon. Magsumamo po tayo para tayo maging karapat-dapat sa Kanya. Hallelujah! Maawa ka't mabag sa amin sa lahat ng aming mga pagkukulang, pagpapabaya at kasalanan. Patawad po, mahal na Diyos. Hallelujah! Gisingin po natin ang ating diwa, mga kapatid. Lumapit po tayo sa mahal na Diyos. Lahat kita ng mahal na Diyos ang ating ginagawa. Hallelujah! 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 Purihin ka, mahal na Diyos. Kahabagan mo patuloy kami para kami huwag nang maliis na landa. Para kami maging karapat-dapat, mahal na Diyos. Ikaw ang kailangan namin sa araw-araw namin buhay. Ang iyong awat na mga iyong patnubay sa amin. Hallelujah! Purihin ka. Hallelujah! Salamat, mahal na Panginoon. Salamat, mahal na Diyos. Salamat, mahal na Diyos, sa iyong awa na pagdamit. Salamat sa pagpapatawad mo sa amin. Hallelujah! Oh, Jesus, alam mo ang bilang ng araw ko. Hallelujah! Ang buhay ko'y Hallelujah! isip mo Ang puso ko, O Diyos, at ako'y
Maging karapat-dapat naman tayo. Hindi natin alam hanggang kailan ang buhay na paramdam niyo sa atin. Nawa tayo lahat magsikap ang buhay natin ito ibigay, ialay sa mahal niyo. Gamitin mo ayon sa lahat po nakakawit, tingin ko tayo magpulit, magpasalamat. Hallelujah. Gamitin mo ayon sa nais mo. Hallelujah. Purihin ka, mahalaga. O Diyos, patawad At ako ay linis. Hallelujah. 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 Alam naman ng Diyos ang buhay natin kung hanggang kailan. Kailangan natin magsikapa mga kapatid. Maging karapat-dapat tayo. Hallelujah. Salamat po. Salamat po. Salamat sa'yo. Hallelujah. Ginising mo ang puso ko, O Diyos. At ako'y maglinisin ng mga Diyos ng ating puso, mga kapatid. Hallelujah. Tayo lumapit, may pangumpa ang puso. Hallelujah. At ako'y maglinisin mo. Linisin mo, gamitin mo ayon sa nais mo. Linisin mo, gamitin mo ayon sa nais mo. Ayon sa nais mo. Ayon sa nais mo. Hallelujah, hallelujah. Kaya nawa, linisin tayo ng mahal na Diyos sa lahat ng ating pagkulang, pagkasala. Kaya malinaw ang minsan ang awitin. Si David, nung nagkulang ang nagkasala, inamin niya sa mahal na Diyos. Siya ay nagsumamo na ibalik ang kagalakan ng pagligtas sa Kanya. Ang banal na Espiritu ay huwag papawiin o paalsin sa Kanya. Tayo lahat, minsan, alam natin sa ating sarili. Kaya tayo minsan nanghihina ng lapaypay. Kaya minsan tayo po'y nawala ang kapayapaan at kagalakan. Alam natin, tayo nagkukulang at nagkakasala. Pero aminin natin sa mahal na Panginoon. Pasakop tayo sa mahal na Diyos. Ipahayag natin ang ating pagkulang, pagkasala. Siya'y tapat at banal na tayo patatawarin at lilinisin sa lahat ng ating mga kalikuan o kasalanang nagagawa. Kaya napakalinaw mga kapatid. In example, ang dalawang nanalangin na Escriba at Paraseo, ang isang maniningil ng buwis, siya'y umuwi na inaring ganap ng mahal na Diyos sapagkat siya'y nagmakaawa sa mahal na Panginoon.
ginamit niya ang katagang, Diyos ko, maawa ka't mahabag sa akin, isang taong makasalanan. Ganun po lahat ang ating kalagayan. Kahit tayo po ay pinatawad at tinubos ng mahal na Panginoon sa kasalanan, ang nais na lagi tayo magmamakaawa sa mahal na Panginoon para tayo maging karapat-dapat sa Kanya. Tayo po'y manalangin po sa umaga ito. Mapagpalang Diyos, sa mabanal sa pangalan mo po aming pinakamamahal na pasmensa ng kami lumalapit sa trombiya sa pangunang panalangin namin kinakalang mga ebanglista. Igawad mo po ang pagpapatawad sa lahat ng pagkulang pag-asala. Ito man po'y aming nalaman o hindi. At sa lahat ng pangailangan ng bawat isa, ikaw mahal na Diyos ang nakakaalam na kabatid ng kanilang pagsumat, panalangin, pangailangan, ipagkaloob mo po, O Diyos, sa himalang pamaraan. Iyo po kaming akayin, pangunahan, dagdagan ng aming pag-ibig, paniwala, pampatakagalakan, ikay mapaglingkuran. Huwag mo po kaming iiwan o pababayaan sa araw-araw ng pamumuhay, higit sa lahat. Sa iyong pagbalik, nawa kami iyong masumpong, walang dungis, walang kapintasan. Pagpalain mo bawat isa sa material, pinansal, espiritual na pagpapahala. Sa lahat po may karamdaman, kawa at kabagat, pagaling mo po sila. May problema, tasin mo po, mahal na Panginoon, iyong kawat kabaga na sa buhay na sila po'y aming makasama na maglingkod sa makapatiram ng hihinalo paypay, ibalik sa magawain aming makababayang kapitbahay sa uling panahong ito. Iyo pong ipagkalom na dumating nawa sa kanilang buhay ang kalitasan at ipagtrabaho nila ang kalitasan. Mahal na Panginoon, iyo po kami panghawakan, Panginoon, at patuloy magamit halos sa kaltasan ng aming masaboy na aming kababayang katuang, namin ginagalang mahal na Ebanglista ng mga children para lalaganap ang ibang hilang kalitasan. Pagpalain po, panghawakan ng bawat isa sa pangalan mo po aming pinakamamahal na Panginoon. Ito po ang aming samo at panalangin. Amen. May mahal ang ating kanang kamay sa ating ulo, kalawang kamay sa ating katang may karamdaman, ating ilians po ating sarili at ating isipin na tayo po, hallelujah, inilas na ating mga pastor sapagat sa panalangin, walang malayo, abot tayo lahat ng pinakamamahal na Panginoon. Mapagpalang Diyos sa mabanal sa pangalan mo po, aming pinakamamahal na Panginoon. Aming sasaway ang lahat ng di mo karamdaman nagpapahirap, ang karamdaman, cancer, leukemia, diabetes, epilepsy, sakit sa puso, sakit sa baga, lahat ng karamdaman sa pisikal na katawan, halo pagkabingi, pagka-stroke, cast out in Jesus name. Panghina, palupaypay, kahirapan, alinlangan, kalungkutan, smoker, alcoholic, cast out in Jesus. Lahat ng kahinang natitira, lumayas ka sa pangalan in Jesus name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa lahat po na makakatalon at gising-nagsing, tayo po ay tatalong 3 pieces. Shout, hallelujah, praise the Lord, jump. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. At nawa po ang salita ng Diyos na ating napag-aralan, i-apply po natin sa ating buhay sapagkat ito ang nasa mga Panginoon. Yung tayo nagsisisi at nagsikap talikuran ang ating nagagawang kasalanan at yung tayo po'y mapagpakumbaba para tayo'y kalugdan ng mahal na Panginoon Diyos.